Sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan, si Jimar Importante. Pa-shoutout Kuya Pinong, nanonood lang ako noon ng mga videos mo. Hindi ko akalain nandito na ako sa South Korea. Salamat po. Advance Merry Christmas sa iyo. Kahit hindi mag-Christmas Pinas, okay lang. God bless po. Okay lang yan kabayan. Kahit dito tayo nagki-Christmas sa South Korea, ang importante ay malaki yung sinisweldo natin. At congrats sa iyo kabayan. Tingnan nyo, si kabayan ay dati lang nanonood sa mga video ko, ngayon ay nandito na sa South Korea. At okay lang yan kabayan, kahit dito tayo mag-Christmas, siguro sa mga susunod na taon, kasi bago ka pa nga lang dito sa South Korea, siguro sa mga susunod na taon ay pwede ka nang magpaalam sa amo mo na magbabakasyon ka ng Pasko at Bagong Taon sa Pilipinas. Yun ay nakadepende sa amo mo kung papayagan ka. At ang video natin ngayon ay tungkol sa ilang kababayan natin, mga kababayan natin na maraming naghihintay ng employer, naghihintay na masilik para makapagtrabaho dito sa South Korea. Ito yung marami akong nakikita na post sa Facebook na pa-expired na yung approval nila ng 2 years ay hindi pa rin nagkaka-employer. Nakakapagtaka lang kasi naninibago lang din ako. Kasi nga noon ay halos lahat ng lalaki ay nakakaalis at nagkaka-employer at nakakarating dito sa South Korea. Ngayon, ang daming mga lalaki na hindi nakakaalis. Alam nyo kung bakit? Ito yung dahilan. Ito yung mga nag-exam ng shipbuilding noong 2023 at siguro kaya nagpa-exam ang BMW at HRD Korea para sa shipbuilding kasi nga parang hindi ako sure dito no, pero ang nabalitaan ko noon ay para daw mabilis makaalis. Ang nangyari, kukunti lang ang nakakaalis, kukunti lang ang nagka-employer dun sa mga nag-exam ng shipbuilding noong 2023. Ito yung pinakadahilan dyan mga kabayan. Ito yung totoo. Kasi nga ang South Korea ay maraming kinukuha sa ibang bansa na inilalagay sa shipbuilding. Kaya wala halos nakuha sa Pilipinas ng shipbuilding. Ito yung totoo. Ito yung sa Uzbekistan sila, katulad ditong nakaraan kasi may subscribers ako na marami daw silang nakasabay na Uzbekistan, marami na lahat ay sa shipbuilding. Yun yung pagkakamali. Kaya yung mga nag-exam, yung mga nakapasa sa exam na waiting ng employer sa Pilipinas sa shipbuilding ay wala halos nagka-employer. Marami yung na-expired ang approval na hindi sila nagka-employer. Yun ang masaklap. Kasi nga dito sila sa Uzbekistan kumuha ng maraming inilalagay sa shipbuilding itong South Korea. At ito pa yung matindi dito, bago daw pala yan sila i-deploy dito sa South Korea, ay may training sila sa Uzbekistan ng 3 months. Ito pa yung pinakamatindi. Talagang hangguk malchari na raw yung mga Uzbekistan bago i-deploy dito sa South Korea. Tingnan nyo, di ba? Sa ang pagkakaalam ko sa ibang bansa, parang ang passing grade sa kanila talaga ay mataas. Kunyari, katulad sa atin, ang passing grade sa atin ay 110, sa kanila, malamang ang passing grade sa kanila ay mga 100, 190, 180, yung mga tatlo, dalawa lang ang mali. Kaya yung mga yan, yung mga nanggagaling sa ibang bansa, katulad ng Uzbekistan, pagdating dito sa South Korea, ay hangguk malchari na. Yung tinatawag na hangguk malchari, magaling ng mag-Korean. Yan ang totoo. Kaya maraming hindi nagka-employer ng mga lalaki sa Pilipinas dahil nga yan sa shipbuilding sila nag-exam. Pero kung sa manufacturing ay bibihira lang na lalaki ang nai-expire ng approval nang hindi nagkaka-employer. Yan ang totoo mga kabayan. Kaya marami kayong nakikita sa Facebook na nagpo-post, sila yung sa shipbuilding. Kasi nga, ang dahilan ay sa ibang bansa kumukuha ang South Korea ng maraming inilalagay sa shipbuilding. At sa atin talaga sa Pilipinas, sa manufacturing talaga tayo.
Kaya kung magpapa-exam ulit ang BMW at HRD Korea sa Pilipinas ng sa shipbuilding, ay huwag nyo nang kagatin yan. Mag-manufacturing na lang kayo. Mas malaki ang tsansa na makaalis kasi nga sa Pilipinas ay marami ang kinukuha na inilalagay sa manufacturing. Tapos ito pa, sa darating na massive selection ngayong December, ay may nagtanong na kung ilan daw ba yung i-hire sa Pilipinas sa manufacturing. Tungkol yan mga kabayan, na mahirap magbigay ng number dyan kasi alam nyo naman 17 na bansa yung pinagkukuhanan ng factory worker ng South Korea. Ang nakalagay doon, ang quota nila sa December ay 6,000. Ang pag-aalam ko 6,000, palagay natin na i-divide yung 6,000 sa 70 na bansa, papalo yan ng 300 plus kada isang bansa. Ang ano ko lang dito, syempre, sa atin naman kasi talaga marami kinukuha na nilalagay sa manufacturing. Siguro, palagay natin na 400 yung masisilik sa Pilipinas ngayong darating na December, ay marami na rin yon. Yan yung magiging maagang pamasko sa inyo, yung employer na masilik kayo pupunta dito sa South Korea. At maraming kumakalat na balita dito na marami na raw company na mahina. Yung iba, 3 araw na lang ang pasok sa 1 linggo. At yung iba naman ay 4 months nang walang duty. Yun, mahirap talaga yun. Pero hindi na bago sa akin yung ganito. Kasi pagdating ko pa lang dito sa South Korea noong 2017, ay marami na akong nakikitang ganyan. Marami na akong nababalitaan na mahina ang company, minsan walang pasok. Yung mga kabayan, may mga company talaga dito mga kabayan na may buwan ng mahina at may buwan ng malakas. Ganun lang talaga yung ibang company dito. Pero dito sa amin ay dire-diretso naman, walang pagbabago. Paminsan-minsan ng overtime. At may nagsabi rin na marami raw na apektuhan, kaya daw maraming humina na company dito sa South Korea, yung iba'y nawala ng pasok dahil daw dun sa presidente ng Amerika na yung sa tariff, tinasa ng tariff. Kaya marami raw company dito sa South Korea ang humina. Pero sa totoo lang ay kunting-kunti lang na company dito sa South Korea ang naapektuhan ng ganon. Marami naman akong kakilala dito sa South Korea na okay naman, ganun pa rin naman ang pasok sa kanila. Meron lang talaga mga kabayan na talagang yun yung dahilan talaga. May buwan at may taon na mahina ang isang company. Ganun lang talaga. Lahat naman siguro ng company sa buong mundo, ganun. Minsan may mahina, minsan malakas. Tapos, doon sa pagdideploy naman ng mga EPS worker dito sa South Korea, ay halos doon sa mga nag-aalala na baka hindi na mag-deploy, baka hindi na kukunti na lang yung masilik na mga galing sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan kasi halos every week ay may dinideploy na EPS worker na nanggagaling sa Pilipinas. Kaya doon sa mga naghihintay ng employer, huwag kayo masyadong mag-alala tungkol sa ganyan kasi hindi naman talaga sabay-sabay kayong makakarating dito. Mayroong natatagalan at mayroong napapabilis yung pagpunta dito sa South Korea. Yung iba inaabot ng taon, minsan malapit ng ma-expired yung approval, saka nagkaka-employer. Sa mga lalaki mga kabayan ay talagang mataas ang tsansa na magka-employer.